Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong pinaka-latest post ni Richard Foronda Hidarian, yung sub-Saharan journalist na nagtawag sa taga Mindanao na mababa ang development. Okay. Sabi niya, T2, Tulfo Torre 2028? Question mark. Ang pambato, nagtatanong lang naman, kailang nakikita niya ang pambato sa 2028, Rapi Tulfo and General Torre sa 2028. Okay. Isinir lang ni Richard Hidarian ang post ni taong tambayan ng pulis with Mauricio Viruis Vlog and Nicolas Dore III. Ito yung title ng post. General Torre pinupusuan ng ilang analista bilang posibleng presidente sa 2028. Okay. Isang mainit na usapin ngayon sa political circles ang posibilidad na tumakbo si PNP Chief General Nicolas Torre bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Ito ay matapos ipahayag ng political analyst na si Richard Foronda Hidarian. Ang kanyang obserbasyon na si Torre ay maaring maging natural at charismatic na kandidato para sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Sa isang post ni Hidarian, sinabi niyang, in general, Torre, BBM may even find an option for succession in 2028. The competent gentleman is a natural and charismatic. Dagdag pa niya. He is amenable to pinks and can protect BBM from DDS reprisal too. Si General Torre ay kilalang, yan na yung pagkaano. Habang wala pang formal na deklarasyon mula kay General Torre tungkol sa kanyang posibleng pagtakbo sa 2028, patuloy ang pag-usbong ng kanyang pangalan sa mga diskusyon tungkol sa susunod na halalan. Sa kasalukuyan, nakatutok siya sa kanyang tungkulin bilang hepe ng PNP na may layuning ibalik ang tiwala ng publiko sa kapulisan at tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Okay, so dito muna tayo sa kanyang trabaho bilang PNP chief. Kung ako yung tatanungin, let's give General Torre benefit of the doubt. Why not? Sabi niya, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ay, yes. Sino bang ayaw ng kaligtasan? Sana magdilang anghel si General Torre na sa kanyang leadership, mababago niya ang image ng kapulisan. Umaasa ako yan. Wala namang imposible, Baka nga may magagawa siya. I wish him the best success. Ang success ng PNP is success ng sambayan ng Pilipino. Sana nga, yung sinasabi niyang 3-minute response, sana maging totoo yun. Ano pa? Padamihan ng aresto. Sana ang maaresto nila yung talagang loko-loko, mga adictos, whatever. Para maging babalik ba yung dating katiwasayan panahon ni PRRD, sana nga. Okay. Alam nyo, pag magawa niya yan, nako, baka magkakatoo itong sinasabi ni Richard Hidarian. So, depende sa kanyang performance as Chief PNP. Okay. So, unang tanong, ano yung possibility na kakandidato siya sa national position after his retirement sa 2028? Kung ako si General Torre, given the situation na malakas ang Duterte, magkakaroon ng Duterte comeback sa Malacanang. Nako, maghahanda ako dahil re-resbakan ako ng mga Duterte. Yung ginawa ko kay PRRD. Ito assuming na ako si General Torre. Yun ang aking discussion. Paghahandaan ko. Anong pinaka-the best na paghahanda? Di yung kakandidato na lang ako. Total, marami mang bumibilib sa akin. Sa totoo lang,
Depende kung aling bakod ka, kung nasa Duterte side ka, masama ang tingin mo kay General Torre. Kailan kung nasa Marcos side ka, talagang okay ka. Talagang maraming bumibilib sa kanya, basta mga Marcos loyalist o even kakampings. Oh. Kaya why not? So, posible, pwede siyang tatakbong kandidato, senador, vice president, president, whatever. So, ito si Richard Hidarian, siya ang nag-open up sa idea na posibleng kakandidato sa 2028 para matulungan daw niya si BBM sa reprisal resback ng mga Duterte. So, sa post ni Richard Hidarian, Vice President at least. Sabi niya, so Vice President. Kailan pwede rin magpresidente. Kaya ito, natuwa ako at meron na siyang bagong idea. Titi. Titi. Tulfo Torre sa 2028. Ano sa tingin niyo? Gaano kalakas yan? Si Rapi Tulfo, siya talaga ang dating dumidikit kay BP Sara. Kaya lang itong latest survey, ano na siya, number 3 na lang. Naungusan siya ni BP Leni. 29% si BP Sara, 21% si Leni. I think 15% na lang si... Hindi, pang-apat na lang pala si Rapi Tulfo. 15% si Bongo, pang-apat na lang si Rapi Tulfo, 11%. Bumaba siya. So, sige, tingnan natin. Bakit hindi? Ang problema sa kanila, marami silang posibleng magkakandidato. Nandiyan pa, Romualdez, Tulfo, Risa Ontiveros, Leni, Bam Aquino, mga puros presidentiable lahat yan. On the other side, Duterte, iisa lang. BP Sara lang, wala nang iba. Si Bongo, yan ang pinaka-the best na katandem ni BP Sara as Vice President. So, Sara, Bongo, yun lang. Sige na, itapat nyo na kahit sinong itapat nyo. Tulfo Torre, okay lang. Ano pa yan? Post ni Sasasot. Risa Torre, okay lang. Whatever. Bring it on. Titignan natin sino ang mananalo sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para maayos naman ang mga sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Lansang ulit yan. Ipalastar no. Lansang na. Bali na kambing yun na kam. Kuhan na ba? Wala na pare ba? Uy, kaya hayan yan. Uy, salamat. Ginuubay ka. Panalangin manigid din sa ito. Sigla pa. Bisa sarap yung pagkasawa. Pero sa ilan ng tinggali. Palita ano pa? Atong na takpa din yan. Ha? Tapao, tagkayo din yan. Baka... Ay, padulot. O, karon niya, ate. Nakabalay na gid mo, oh. Nindot na gid kayo yung atop. Salamat sa Ginoo sa nagtabang. Sa nagtabang. Nautunta nga madugangan pa. Napay kulang. Nautunta nga magpadayon ni kailangan pa ang nanginanglan sa tabang nga panay panalangin. Salamat sa Salamat sa Ginoo naghatag. sa naghatag. Sama sa amuha nga kung walang tabang di man makabalay. Tungod sa kalisod di pagid mi kabalay. Sa daghan among trabaho, mangurnal mi di mi makapalit og sen kay igo ra ipalit sa konsumo. Oh, lagi. Nakabalay gid mi kay nay
sinya hinabang. Nay panalangin. Panalangin, salamat sa Ginoo. O sige, salamat kayo ya, te. O, nindot na gid kayo ang ilang atop.